Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan. At para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain, ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon, pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid.
at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. May dalawang salitang atin pong pagnilayan ngayong umaga. Nung si Jesus ay pumasok at nagturo sa mga sinagoga, namangha yung mga tao sapagkat habang siya nagtuturo sa kanila, ang tingin nila ay para siyang isang may kapangyarihan. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang may isang kapangyarihan, authority, at hindi tulad ng mga eskriba. Yung pong pagtuturo. Si Jesus pumasok sa sinagoga, nagturo at namangha ang mga tao sapagkat para siyang may kapangyarihan magturo, hindi katulad ng mga eskriba. Ang mga eskriba ay siya yung kumukopya ng mga kasulatan noong unang panahon, sila ang nagpapaliwanag, silang eksperto sa mga batas. Kaya sila'y tinitingala ng tao. Pero pag sila'y nagtuturo, kinukumpara ng mga tao, kaiba. Pag si Jesus ay nagtuturo, nakikita nilang parang may kapangyarihan. Samantalang yung mga eskriba, nagtuturo lang, parang walang kapangyarihan magturo. Ibig sabihin parang walang dating, hindi convincing. Ano pong pagkakaiba? There is a big difference between vocation and profession. Vocation and profession. Pag ang trabaho mo ay ginagawa mo dahil ikaw ay siniswelduhan, dahil profession mo yon, pwedeng magaling kang professional, pero maaring hindi nakikita ng tao yung authority mula sa iyo. Halimbawa sa teacher. Magandang halimbawa yung teacher. Teaching is a vocation. May mga teacher na pag nagtuturo, hindi lang magaling, kundi talagang pinakikinggan ng mga bata.
May mga teacher na magaling din, pero hindi pinakikinggan ng mga bata. Bakit? Anong pagkakaiba? My teacher who teaches as a professional, she takes her profession as a profession. Yung pagtuturo, profession lang. Nagtuturo siya sapagkat nag-aral siya, sinesweldohan siya, pagkatapos ng turo niya, tapos na. May mga guro na nagtuturo, hindi dahil lamang sa sila ay sinesweldohan, kundi sila ay alam nilang ito ang tawag ng Diyos sa kanila, yung pagtuturo. Galing sa Diyos. Kaya pag sila nagtuturo, hindi lamang dahil sa sweldo, kundi dahil sa ito ay alam nilang galing sa ating Panginoon. Calling. Calling nila. Vocation nila ang pagtuturo. Kaya dito makita natin, may mga guro, kahit hindi masyadong matalino kung minsan, hindi masyadong magaling, pinakikinggan. May mga gurong napakagagaling sa kanilang subject, hindi pinakikinggan. Sapagkat yung isa ay profession lamang, itong isa ay talagang she takes her teaching as a kind of vocation. Si Kristo ay talagang inutusan, ginawa ng Panginoong Diyos, pinadala ng Panginoong Diyos upang gawin ang ginagawa niya tulad ng atin pong narinig. Mangaral, galing sa Panginoong Diyos. Yung mga eskriba, professional lang. Profesyon nila ang kumopya ng mga kasulatan, profesyon nila magpaliwanag, kaya pag ikinukumpara nila ay kaiba. Si Kristo pag nagsalita, parang may kapangyarihan. Yung mga eskriba, magagaling, nagsasalita, parang walang kapangyarihan. Kaya po sa buhay natin, sa atin pong mga gawain, pag alam po nating, nakikita po natin yan sa mga gawain natin sa buhay, pag tinitingnan tayo ng mga tao, pagkaalam natin na ito'y galing sa Panginoong Diyos, hindi man natin alam kung gaano kaganda yung ating ginagawa, alam ng mga tao kung paano tayo gumalaw sa paglilingkod sa simbahan. Halimbawa, yung mga gumagawa, yung mga naglilingkod sa simbahan na taos-puso, ang tingin ng tao ay talagang taos-puso nga. Pero yung mga naglilingkod sa simbahan na pakitang tao lamang, alam din yun ng tao. Tao ang judge dito Tao ang judge dito. Alam nila kung sino yung naglilingkod ng totoo, kung sino yung naglilingkod na pakitang tao lamang. Mga kapatid, inuulit ko po, there's a big difference between vocation and profession. Ang paglilingkod sa simbahan ay hindi profesyon, kundi isang bukasyon. Ang pagtuturo, lalo na, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa sa simbahan ay tawag galing sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo nang may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kanilang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang may aalay mula sa lupa't buwan ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ay may aalay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapa sa amin nawang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kami aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Siyang salitang katuwang at kapiling, no lahat ng may iral ay iyong likhain. Kami sinugo mo para kami sa gipit palayain, kahit siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kananginang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisyan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, alat ng parangal at papuri ay si Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ang aking tanglaw,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagalob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsisisi. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, na ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig kong lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na ako muling magkakasala sa iyo, at nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon, at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya nawa. Paghahandog sa araw-araw. O katamis-tamisang Jesus, inihahandog ko po sa iyo ang aking kaluluwa, sapagkat dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan, ikaw ay nagkatawang tao, at upang magbigay ng halimbawa ng kababaan, ikaw ay sumilang sa isang yungib na sinisilungan ng mga hayop. At ikaw ay napalagay lamang sa isang sabsaban. Alang-alang nga sa pag-ibig mo at pagpapasakit, ako'y nagtitikang matibay na hindi na muling magkakasala sa iyo. At naway pagkalooban mo po ako ng iyong mahal na biyaya na aking pakaiingatan sa hangad na kung ako'y mamatay, ako'y maging marapat sa kaluwalhatian ng langit. Siya nawa. Panalangin sa araw-araw. O maawiing Jesus, nananalig po akong lubos na ikaw ay Diyos na totoo, bugtong na anak ng Diyos at tunay na anak ni Maria. Sa pagkilala ko sa iyong kabutihan at pagkamahabagin, pinupuri po kita at sinasamba. At sa kabanal-banalan mong pangalan, hinihiling kong ako'y pagkalooban mo po ng iyong biyaya at nang hinihingi ko sa pagsisiyam na ito, kung baga marapat sa iyong kaluwalhatian at ikagagaling ng kaluluwa ko. Siya nawa. Ikalimang araw. O makapangyarihang Jesus, alam ko ang kalakhan mo ay nagniningning sa mga himalang ipinamalas mo sa lupa.
Dahil diyan, sinasamba po kita sa saliw ng awit ng mga bertudes na pinahihintulutan ng Diyos na gumawa ng mga himala. At hinihiling ko po sa iyo na ako'y gawaran mo ng mga katangiang gaya ng kalinisan, kabutihan at kabanalan na magiging kalasag ko sa mga tukso at sa gayo'y maging marapat ako sa kaluwalhatian ng langit. Siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen, Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen, Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparis ng una, ngayon at magpakailanman, siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa dilang masasama. Amen, Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen, Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparis ng una, ngayon at magpakailanman, siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen, Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen, Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparis ng una, ngayon at magpakailanman, siya nawa. Panghuling panalangin sa araw-araw. O katamis-tamisang Jesus, talos kong ikaw ay bukal ng pag-ibig at madlang awa. Ikaw ay makapangyarihan, ngunit makatarungan at mapagsaklolo. Hindi mo pinababayaan ang humihingi sa iyo ng anumang tulong. Dahil diyan, ako'y dumudulog sa iyo ngayon. O mahal na Santo Niño, at sinasamo ko po sa iyo na bigyan ng katahimikan ang aking kaluluwa. Ilayo ako sa mga tukso at sa anumang kasamaan at hulugan ako ng iyong mahal na biyaya. Siya nawa. Dalit sa kapurihan ng mahal na poong Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig. Tulungan mo ako, bunying Santo Niño. Anak ka man ni Bathala at taong lubhang dakila. Nangkunan kang halimbawa, ikaw'y sumilang na aba. Sa sabsabang walang garat, sa dayami na pahiga. Tulungan mo ako, bunying Santo Niño. Sa gitna ng kadiliman ng yungib mong sinilangan, ganda mo'y maputing ilaw, pamawi ng kapanglawan, at hinga mo'y samyo namang nagpapasigla sa buhay. Tulungan mo ako, bunying Santo Niño. Nang ibalita ng anghel ang pagsilang mo sa Belen,
mga pastol ay dumating at matapos kang malasin, sila'y lumuhod na tambing at sumambang mataimtim. Tulungan mo ako, Bunying Santo Niño. Ilang araw nang lumipas, dumalaw ang 3 pantas. Haring Magoya ang tawag, isang tala ang sa landas. Tanglaw nila sa paghahanap sa sinilangan ng Mesiyas. Tulungan mo ako, Bunying Santo Niño. At sila nga ay nag-alay, ginto, kahulugay yaman at lahat ng kapangyarihan, kayamanang awang dalisay, mira, mga kapaitan, sa pagsakop mo sa tanan. Tulungan mo ako, Bunying Santo Niño. Gayunman, ikaw'y mababa, mabait sa iyong kapwa, kalaro mong mga bata, sa talino mo'y humanga. Tao kang kahit dakila, katoto mo'y mga dukha. Tulungan mo ako, Bunying Santo Niño. At nang ikaw ay tumungo sa Jerusalem sa templo, ikaw ay nakipagtalo sa marurunong na tao. Lalong hinangaan dito ang karunungang taglay mo. Tulungan mo ako, Bunying Santo Niño. Lalo kang ang napabantog, mga aral mo'y nagsabog, ng liwanag sa sinukob. Ngunit dilim, di matapos, kaya naghirap kang lubos sa pagtalima sa Diyos. Tulungan mo ako, Bunying Santo Niño. Sanggol na hulog ng langit, sugong tunay ng pag-ibig, ang samokot aking nais ay maligtas sa panganib, sa mga tuksot ligalig, sa mundong bayan ng hapis. Tulungan mo ako, Bunying Santo Niño. Tuwing Biyernes na pagsisiyam sa kabanal-banalang pangalan ni Jesus Santo Niño. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, ako ay naninikluhod sa iyong harapan. Buong puso akong sumasamba, sumasampalataya at nagmamahal. Lubos akong nagsisisi sa aking mga kasalanan. Iniaalay ko sa iyo ang aking sarili. Itulot mo ako na ako ay matulad sa iyong mga kabanalan. Gawin mo akong maamo, mababang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa at masunurin sa kalooban mo. O Jesus, ikaw ang nagsabi na anuman ang aming hingin sa Ama sa ngalan mo ay pagkakaloob sa amin. Buong pagsusumamo na hinihiling ko sa Ama sa kabanal-banalan mong pangalan at sa pamamagitan ni Santa Maria Berhen na ipagkaloob sa akin ang biyayang ito. O mapagpalang Santo Niño, Dinggin mo at ipagkaloob ang aming kahilingan. O Jesus, ikaw ang nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayong mga nagpapagal at nambibigatan, at kayo aking pagiginhawin. Buong pananalig akong lumalapit sa iyo, at sa pamamagitan ni Santa Maria Berhen, ay sinasamo kong ipagkaloob mo sa akin ang biyayang ito. O mapagpalang Santo Niño, Dinggin mo at ipagkaloob ang aking kahilingan. O Jesus na isinilang sa gitna ng karalitaan, ngunit nagtataglay ng pangalang Jesus, nang ibig sabihin ay tagapagligtas, maging Jesus kasana ng mga nagdaralita at iligtas mo kami sa aming kagipitang pangkabuhayan. O mapagpalang Santo Niño, Dinggin mo at ipagkaloob ang aking kahilingan. O Emmanuel, nang ibig sabihin ay ang Diyos ay sumasa atin. Sumasa amin ka nawan lagi at ipagtanggol mo kami sa lahat ng pangarib ng kaluluwa at katawan. O mapagpalang Santo Niño, Dinggin mo at ipagkaloob ang aking kahilingan. O Jesus, na sa bisa ng iyong pangalan, ang maraming tao ay nalunasan sa kanilang mga karamdaman. Maawa ka sa mga may sakit at pagkalooban mo sila ng lunas ng kaluluwa at katawan. O mapagpalang Santo Niño, Dinggin mo at ipagkaloob ang aking kahilingan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
At patawarin mo kami sa aming mga utang, para ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen, Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak ni si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen, Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparis ng una, ngayon at pagpakailanman, siya nawa. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.